Meron tayong STI, HIV education dun sa mga masahista na ito. So, dadagdag na lang natin yung MPACS na paano siya mare-recognize, paano siya makukuha. Pahirapan ngayon ng Quezon City Epidemiology Surveillance Unit sa paghahanap sa mga naging close contact ng MPACS patient na naging kliyente ng isang massage spa sa Quezon City. Ayon kay QC CESU na si Dr. Rolando Cruz, mula doon sa 41 na naging close contact ng pasyente, nasa 27 ang nasa high risk o posibleng mataas ang tsansang mahawa ng MPACS. Tuloy-tuloy pa rin ang close monitoring ng CESU sa mga ito na kasalukuyang naka-quarantine. Sa ngayon ay wala pang kinakitaan ng sintomas ng MPACS. Plano ng QC-LGU na magpatupad ng karagdagang hakbang para maiwasan ang pagkalat ng iba pang nakakahawang sakit. Samantalang nananawagan naman ang QC CESU sa mga naging close contact ng MPACS patient na makipagtulungan sa mga otoridad. Ipinaalala ng ahensya na labag sa batas kung patuloy silang magtatago sa kanilang kondisyon. Kung ikaw naman po ay isa sa nasama dun sa mga na-expose, meron po tayong batas na pagka ikaw ay yung ating law on notifiable disease, pag ikaw ay sinabihan ng health authority na mag-quarantine, dapat mag-quarantine ka. No? So parang yung yung sa COVID natin, when you violate mo yung quarantine order na yan, ay liable ka dun sa law. Payo ng mga otoridad sa mga nakasalamuhan ng pasyente na i-monitor ang sarili kung magkakaroon ng sintomas ng MPACS. Ayon sa mga eksperto, may 21 days na incubation period ang MPACS, kaya kinakailangan obserbahan ng mga close contact 2 beses sa isang araw. Sa mga nakasalamuhan ng pasyenteng may MPACS na may katanungan o paglilinaw, maaring tumawag o mag-email sa Quezon City Epidemiology Surveillance Unit. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.